Nagsisimula ang episode 10 sa pagdiriwang ni Kurohashi sa tagumpay ng kanyang plano. Si Hiroto at Sarasa ay bumisita sa Kazami upang makabuo ng isang diskarte upang pabagsakin ang Miss Hundred Faces. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagtatanong sa paninindigan ni Libra sa bagay na ito, at ipinagtapat ni Kazami kung gaano siya natatakot, dahil inilalagay nito ang buong organisasyon ng Libra sa taya upang magpakasawa sa gayong mga maling gawain. Nangako sa kanya sina Sarasa at Hiroto na hindi nila hahayaang masira ang kompetisyon ng Miss Hundred Faces. Sa kabila ng pagbabawal sa pakikipag-ugnayan, si Hiroto, Sarasa, at Shirayuki ay lihim na nakipagkita kay Kazami upang talakayin ang mga kakayahan ng United Army. Napagtanto nila na ang kanyang kakayahan ay gumagana sa pabor ng lahat ng mga koponan na sumusuporta sa kanya, dahil automatiko silang tumable sa pangalawang lugar kung siya ang mauna. Napagtanto ni Hiroto na tumakas si Kurorugi upang mapakinabangan iyon, at napansin ni Sarasa ang pangalan ni Kirigaya Tuya, ang may hawak ng Black Star. Nagpasya si Hiroto na gamitin ang mga wildcard entries ng MTCG para makabalik at ma-redeem ang status ng kompetisyon. Napagtanto niya na ang kanyang kaibigan na si Shina Sumugi ay ang ika-6 na assassin na kailangan niyang harapin para makalusot. Sa ika-4 na araw ng kompetisyon, pumasok si Hiroto sa MTCG kasama si Kazami bilang kanyang pamilyar. Ipinapaliwanag ni Kazami ang kahalagahan ng mga card, quests, at coins. Ang layunin ni Hiroto ay mangolekta ng higit pang mga card upang i-level up ang kanyang pamilyar at talunin ang 5 mas mataas na antas na kalaban bago harapin ang ika-6 na assassin. Maaari rin siyang magpalit ng mga card para sa mas mataas na antas ng mga card sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga barya. Higit sa lahat, makakabili rin siya ng mga skill card sa kanyang device. Si Yuakawa mula sa Ibara Academy ay sumusubok na bumawi sa kanya para sa pagpapatalsik sa kanya sa kompetisyon, na nagpapakita ng kanyang yugto ng paghahanap. Noon lang, isang miyembro ng team mula sa Suyuri ang lumapit kay Hiroto at nag-alok sa kanya ng 4 na card kapalit ng 100 coins. Sinabi niya sa kanya ang kanyang mga intensyon at ang kanyang pagnanais na makita ang pagbagsak ng Miss Hundred Faces, dahil napilitan ang kanyang pinuno na si Kurorugi na makipagkamay sa kanila upang makuha ang tagumpay. Tiniyak ni Hiroto sa kanya na siya ang bahala sa kanila. Agad na tumalon si Hiroto sa kanyang unang laban sa isang level 6 at nagtagumpay na manalo sa pamamagitan ng paghula sa antas ng mga barahan ng kanyang kalaban. Napagtanto ni Hiroto na kailangan niya ng mga barya kung kailangan niyang mapabilis ang pagtakbo sa MTCG. Nagpasya siyang ibigay ang isang number card para sa isang reward card, na ikinatulala ng lahat. Gayunpaman, napakalaki ng disparity ng mga card na may kasama silang karagdagang 79,000 coin. Sa kalamangan na ito, patuloy na sumusulong si Hiroto sa kanyang mga kalaban. Sa wakas, nakatagpo niya sina Tetara at Suji, na nag-aalok na ipagpalit ang kanilang 200 na numerong card sa kanya upang matulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Dinadala nito ang pagiging pamilyar ni Hiroto sa level 27. Sa sandaling iyon, tumawag si Kagaya dahil hindi niya ma-access ang personal na data ni Sumo at hinihimok siyang pisilin ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, nagawa ni Yuakawa na maabot ang ika-6 na assassin at tinutuya si Hiroto. Nagsimula ang labanan sa pagitan ni Yukiawa at Shina, gayunpaman, ito ay panandalian. Sa kabila ng pagkakaroon ng level 33, hindi nagawang ibagsak ni Yukiawa ang ika-6 na assassin. Sa tamang panahon, nalaman ni Hiroto na si Shina ay gumagamit ng negatibong 79 na pamilyar at sa gayon ay palaging mas mababa kaysa sa player. Mabilis na ipinaalam ni Hiroto kay Kagaya ang tungkol dito, at ginamit ni Hiroto ang kanyang lampas sa limitasyon na card upang mag-level hanggang 30. Ibinunyag ni Hiroto na nahak ni Kagaya ang kanyang level upang baguhin ito sa 30, na ginawang pantay ang kanilang mga antas. Ito ang nanalo kay Hiroto sa labanan at nakakuha sa kanya ng wildcard entry para umabant pabalik sa laro. Pagkatapos ay hinamon ni Hiroto ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, dahil naniniwala siya ang Miss Hundred Faces, at kinumpirma ni Shina ang kanyang paniniwala sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya para sa natitirang bahagi ng kompetisyon. At dito nagtatapos ang Kabanata Liar sa episode na 2. Hanggang sa susunod. Thank you for watching.
At kung nagugustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutan na i-like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video na i-upload ko.